Matapos ngang i-anunsyo ng DMW at ng OWA na peke or fake news ang 150,000 pesos na cash assistance sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas as repatriated OFW, eto naman asar na asar ako sa tuwing mapapanood ko ang balitang ito. Na noong mga nakaraan may 2 kababayan natin na inuwi sa Pilipinas at noong mga nakaraan pa nasundan pa may 60 at marami pang iba. At ngayon naman meron na naman. At ang nakakainis dito parang hindi na ito matatawag na mga biktima. Kabobohan na ang pwedeng itawag dito dahil nga viral ito lagi sa mga balita pero hindi pa rin sila nadadala. Subok pa rin sila ng subok at kapag napahamak ay sila pa ang napapriority ng financial assistance at tulong ng OWA at ng DMW kahit hindi naman sila documented OFW. Pero ang mga legal talagang OFW na nagbabayad ng OWA membership na naiipit sa giyera ngayon, nagdadalawang isip na umuwi sa Pilipinas dahil nga wala namang aasahan sa gobyerno dahil sinabi na nila or una na nilang sinabi na hindi totoo ang 150,000 pesos na cash assistance. So parang lumalabas ngayon na pareho na ang benepisyo ng mga undocumented OFW at mga OFW na nagbabayad ng OWA membership. Trabaho po namin doon is lab scam, investment like crypto. Labis na pahirap ang dinanas ng 53 overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Ayon sa isa sa mga naikayat, nakaranas siya ng pang-aabusong pisikal. Ginugutom din umano sila at hindi pinapasahod. Dumating na rin anya sa puntong pati kanilang pamilya ay pinagbantaan. Lahat po kami binantaan para hindi kami paalisin sa kumpanya. Binantaan kami ng papatayin daw tapos babantayan yung mga pamilya namin. Love scam ang modus operandi ng kumpanyang napuntahan nila. Trabaho nilang kunin ang loob ng mga potensyal na bibiktimahin para mag-invest. Bibuild trust namin yung isang tao para makuha yung loob tapos magbabagsak kami ng investment na love scam para iskamin sila. Like, yung pera na yun is i-iskamin namin. Ayon sa biktima, naengganyo siyang mag-apply dahil sa laki ng sweldo, 600 hanggang 1,000 US dollars o katumbas ng 35,000 hanggang 59,000 pesos ang ipinangakong kikitain nila kada buwan. Pumasok ako sa trabaho na to, nakita ko sa Telegram, tapos may nagkahit sa akin na legal daw lahat ng process, like visa, legal daw, tapos OFW daw kami. Then, may mga immigration officer silang binayaran, tapos dire-diretso lang daw kami para makalagpas sa Terminal 1. Then, yun, nakalagpas na kami. Then, yung officer na yun is bayad. Sasailalim ang mga umuwing Filipino workers sa psychosocial counseling at reintegration assistance. Binigyan din sila ng pansamantalang matutuluyan dito sa Metro Manila. Oras na matapos silang maiproseso ay sasagutin na rin ng pamahalaan ang kanilang pamasahe pabalik sa kani-kanilang probinsya. Muli namang nagpaalala ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga naghahanap ng trabaho na mag-ingat sa mga online job offers. Kaya minsan, hindi ko tuloy maiwasang maisip na parang ginagawa na nila itong pattern na kunwari may papapuntahin mga Pilipino sa ibang bansa at mabibiktima ng ganito at papauwiin para magamit ang pondo na para dapat talaga sa mga OFW. Kaya ngayon tuloy marami mga OFW nagdadalawang isip o nawala na ng gana magbayad ng OWA. Sa mga uuwi po nating mga kababayan na naapektuhan nitong conflict ngayon na meron tayo, the DMW through the Action Fund will give 75,000. And then po, from OWA, katulad ng binigay po natin sa mga kababayan nating umuwi from Lebanon, we will be providing a financial package, integrated na po dyan, yung reintegration package, we will be providing an additional 75,000. So in total, the DMW and OWA will be giving yung mga kababayan po nating, i-repatriate natin from affected areas from Israel, a total of 150,000 pesos pagdating po dito sa Pilipinas.